Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito na naman si Jose Claire Castro. Malamang may banat na naman to. Kasi every time na harap itong PCO sa pamamagitan ni Jose Claire Castro, talaga na mga merong portion dyan na talagang sa pool ang mga Duterte. Hindi naman ito sinasadya kasi tinatanong ito ng mga reporter netong Malacanang press corps. Kagaya nung nakaraan, anong klaseng tanong yun? Ito naman, medyo kinukuha lang ang reaksyon ng Malacanang tungkol sa mga sinasabi, particularly ni Sara Duterte. Meron na naman po sinabi si Sara Duterte. Itong ating Vice Presidente na imbis na gawin ang kanyang trabaho bilang ating Vice President, nandoon sa Netherlands, nandoon sa The Hague, binabantayan yung kanyang tatay. At imbis na nandito sa Pilipinas at magtrabaho, gawin ang kanyang mandato bilang Vice Presidente, wala. Mas inuuna pa yung doon sa The Hague. Yan naman po yung naiintindihan natin. Na nararamdaman natin yung nararamdaman niya. Pero, ang ginagawa niya kasi, ay panay ang banat niya sa gobyerno. Panay ang dakdak niya laban sa gobyerno. Katulad nung sinabi niya, ay sabihin ko na, total ayan ang maririnig natin dito sa presscon. Ang sabi ni Sara Duterte, ang Pilipinas daw ay papunta na sa dumpster. Diba? Dumpster, basurahan. So, papunta na raw sa basurahan itong Pilipinas. O sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. So, paano mo nasabi yan? Ibig sabihin, mas magaling ka? Feeling mo ba, mas magaling ka kay Presidente Bongbong Marcos? Paano mo nasasabi na papunta na ang Pilipinas sa ganong sitwasyon? Ikaw ba, may ginagawa ka? Tanong ko lang, sa tingin mo ba mas magaling ka kay Presidente Bongbong Marcos? Tanong ko lang, yung DepEd nga, hindi mo naayos eh. Diba, tinurn over mo yung DepEd doon sa bagong secretary at ang sabi mo, ano sabi mo? Ano yun? Good luck to chaos ba? Welcome to chaos. O ibig sabihin, ilang taon ka naglingkod dyan sa DepEd, pero walang nangyari. Meron pala. Meron pala nangyari. Naubos ang confidential funds, mga kababayan ng DepEd. Yun po yung nangyari. Pero yung nangyaring mabuti dyan sa DepEd, parang wala naman. Ang daming ang anumalyang nangyari. Ang daming nabukong mga katarantaduhan dyan po sa DepEd. Ilang taong ka naglingkod dyan? May nangyari ba? Wala eh. Kaya nga sabi mo nga nung turn over mo yung DepEd kay Angara. Sabi mo, welcome to chaos eh. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na maggulo ang DepEd. So ilang taong ka naglingkod dyan, wala ka nagawa. Tapos sasabihin mo ngayon si Presidente Marcos, itong Pilipinas papunta sa basurahan? Ibig mo sabihin, mas magaling ka? Mas matalino ka? Yung speech mo nga na maikli, hindi mo makabisado. Tapos, sabihin mo, magaling ka? Ano pa? Sa Office of the Vice President, ang gulo-gulo. Diba? Kasi, alam niyo mga kababayan, bago tayo pumuna ng ginagawa ng isang tao, dapat siguraduhin natin yung ginagawa natin ay, siguraduhin natin na mas magaling tayo dun sa taong pinupuna natin. Hindi yung dakdak tayo ng dakdak, yun pala, wala ka sa katiting ng taong pinupuna mo. Di ba? Kagaya niyan. Si Presidente Bongbong Marcos, trabaho ng trabaho, walang tigil, kakatrabaho. Bakit? Kasi yun ang mandato niya sa taong bayan, sa mga Pilipino, magtrabaho, maglingkod sa tao. Kaya nga siya binoto. Ikaw, Vice Presidente, nasan ka? Ginagawa mo ba ang trabaho mo bilang Vice Presidente? Sabi nga niya kahit naman nandito ako sa Netherlands, nagtatrabaho ako kasi dala ko yung laptop ko. Dala naman daw niya yung laptop niya, kaya makakapagtrabaho siya bilang Vice President. Pero hindi po yun eh. Ang gulo-gulo na dyan sa Office of the Vice President. Tingnan niyo mga kababayan, ang isang ahensya ng gobyerno, hindi po yan magpa-function ng maayos kung wala po yung leader. Baka naman yung mga tauhan mo dyan, panay ang makeup nila.
Panay ang makeup, tapos tignan nyo, nagkakalat ng fake news yung mga tao dyan na merong bomb threat. O para lang siguro, tinatamad na sila magtrabaho. May bomb threat. Labas tayo, labas. O ilang oras sila sa labas, pagbalik nila, alas 4 na. O pagdating nila sa opisina nila, alas 4, wala nang gagawin. Magbi-makeup na lang, mag-retouch. Kasi uwian na. Kung gano'n na lang, hindi ka rin naman kikilos bilang Vice Presidente, yung mga tao dyan sa Office of the Vice President, pababayaan mo na lang. Mas maganda, mag-resign ka na lang. Di ba? Saka mas maganda yon. Kasi kapag nag-resign ka, pwede kang dumakdak hanggang gusto mo. Ayun yung trabaho namin kami okay lang magdadakdak kasi unang-una, hindi naman kami swelduhan ng gobyerno. Diba? Yan sila Banatbay, yung mga burateros. Okay lang magdadakdak sila kasi hindi naman sila swelduhan ng taong bayan. Si Maharlo ka, sino-sino ba yung si Sasot? Si Supos. Si Supot. Diba? Okay lang magdadakdak sila. Kasi hindi naman sila pasweldo ng taong bayan. Pero ikaw, Vice President Sara Duterte, kayo po ay swelduhan ng bayan. Meron po kayo mandato ang maglingkod sa bayan. Kayo po ay may sinumpaang tungkulin sa konstitusyon. So dapat gawin nyo yung trabaho ninyo. Kaso ginagawa ninyo iba Hindi na nga kayo nakakatulong sa bayan, dagdag pa kayo sa problema. Wala. Kapag ganyan, pinakamaganda siguro, Madam Vice President, mag-resign na lang po kayo. Para po kahit magdadakda kayo maghapon dyan, okay lang. Hindi nasasayang ang kaba ng bayan. Diba? Pakinggan natin yung reaksyon ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro. Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang Vice Presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Alright, so yan mga kababayan. Tama naman yung sinabi ni Yusek Claire Castro Dakdakan ng dakdak. Kung ano-ano ng paninirang sinasabi mo laban sa gobyerno, pero ikaw, anong ginagawa mo? Diba? Kinakailangan, bago ka magsalita, siguraduhin mo na ikaw ay merong ginagawa. Siguraduhin mo na mas magaling ka doon sa taong sinisiraan mo. Pansin ko lang yung mga naninira kay Presidente Bongbong Marcos wala rin, mga kababayan. Magagaling lang, magdadadakdak. Pero kung titingnan mo, sus naman, wala sa katiting ng presidente. So paano mo paniniwalaan ang sinasabi nitong ni VP Sara Duterte na palpak ang ginagawa ng ating presidente kung
siya mismo hindi niya magawa yung trabaho niya. So napaka-simple lang guys na maintindihan natin na itong sinasabi ni Sara Duterte ay pawang paninira lang. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi niya. Magaling lang po sila magawa ng kwento. Pero yung sinasabi nila, bumabalik sa kanila. Ganun po yun. Diba? Kung punahin mo ang gobyernong Marcos, sabihin mo palpak, papunta sa basurahan, walang kwentang, pamumuno, puro korap. Pero tingnan nyo siya. Ano ba nangyayari? DepEd nga lang, hindi niya naayos eh. Buong Pilipinas pa. OBP nga, hindi niya ginagawa trabaho niya. Oh. Naubos lang yung confidential fund. Pero yun yung mga kababayan, DepEd secretary ka. Yung mga regular budgets mo, hindi mo naubos. Underutilization. Hindi na ibigay yung mga benepisyo dun sa dapat tumanggap ng benepisyo. Pero yung confidential fund, mga kababayan, ubos na ubos. Sagad na sagad. Oh, di ba? 125 million na ubos lang in 12 days. Ibig sabihin, yung puso mo wala sa paglilingkod. Umpisa pa lang, alam naman natin na pera-pera eh. Sabi niya, bigyan niyo ako ng 100 billion, naayusin ko yung DepEd. Ang laki-laki na ng pera, hindi pa rin naayos. So, bago ka magsalita, bago ka mamuna sa isang tao, particularly sa presidente, siguraduhin mo na ikaw ay magaling pa sa presidente. O yung ginagawa mo, yung pagkatao o credentials ay pang presidente. Hindi pang chismis lang. Kasi wala eh. Pang marites lang eh, mga kababayan eh. Hindi naman na ginagawa yung kanyang trabaho tapos dakdak ng dakdak. Diba? Gawin mo muna yung trabaho mo. Pag nagagawa mo na yung trabaho mo, talaga masipag ka, tinutulungan mo ang bansa na umahon kasi sinasabi mo nga papunta na sa basura. Gumawa ka ng paraan, iahon mo ang Pilipinas. Kung ang presidente sa tingin mo hindi ginagawa trabaho niya, hayaan mo lang, basta magtrabaho ka na magtrabaho. Eh doon makukuha mo ang simpatsya ng tao. Pero yung puro ka dakdak, puro ka paninira, ang ginagawa mo naman, wala ka sa bansa, nandiyan ka sa dahig, binabatay mo tatay mo, hindi mo ginagawa trabaho mo bilang vice-presidente, eh, wala kang karapatang magsalita. Wala kang karapatang mamuna. Kasi ikaw mismo, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Ano lang po yan kasimple, mga kababayan. So, yan po. Supalpal na naman itong si Sara Duterte. Dito kay Yusek Claire Castro. At wala daw ginagawa ang presidente. Paanong wala? Lagi nga siya nandyan. Nandito siya sa bansang Pilipinas. Ang walang ginagawa, itong vice-presidente. Kasi wala siya dito sa Pilipinas. Okay, so yun lang po. Basta patuloy lang po tayong tumutok dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.